pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier Pera Padala. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Pagmulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, kung palumit man siya. Hello, right for good. Isang labanan yan. Right for good. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumit man siya. Hello, right for good. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo.
ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow. White roses. White rose papaya, wow. White roses. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Pareta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Platica. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pets sa 21 na tulos kita kan bulan na Mayo, aldaw po kita ni na Webes. Iba niya to sa lado technical si Chabi na obra, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Uy, mainit na kamugtakan po kan sa tuyang panahon, dahil pag-iraray nagbabago, pero may mga panahon na nag-uuran-uran na sa ibang lugar. Digdingani sa sentro ka na siyudad po ni Iriga, nag-uran-uran, makusog kan sarong aldaw, pero duman sa Santiago, turo tagiti sana. Kaya, kumbaga, pinagpala man ang sentro. Pinapapresko po ang lugar. Pero ang iba, alang ng marhay, ang doot. Kaya ang mga hayop mo niyan, sinasakit na may dyan sa Banwa, ano yan, sa siyudad kan Iriga, Banwa, ano pati ang naisip ko. Di sa barangay Santiago, igo pong nagada na bakat napaha, nakulangan, na dehydrate, kulangan ng tubig. Yan po ang problema ko niyan kan mga nag-aataman ng hayop, kulang na ang sabsabon, tapos ang tubig kung harayo ta dyan sa Santiago, may mga party po dyan na masakit makatukad ang tubig ta yao na sa paanan kan Mount Asug. Pero sabi nga ni Ken, may mga solusyon pa man dyan na dai makulangan in pagkakan ang mga hayop aron kan baka, karabaw, na pwede nindang kakanon. Kadakol mga batag, kung len batag mo yan, nag-yelo na baga ang dahon, nanganaan manin init. Kaya kay puwan po na mag-uran-uran talaga. Sabi ka ni ba pala tandaan nga ya, pag nagbura nga ang tuko, tandaan nindo. Pag sinabing enot niya, toko, mainit. Pag sumunod naman niya, halawig ang pakatoko, mauran. Kung saan niya magpundo, nin pagtoko, iyo ngayon ang magiging kamugtakan kan panahon. Ay niya ako na pangyayari.
Iyo pala niya ng sukulan. Tapos nga, ang ikos, pag pigkarigosan, nauran. Dapat pala parigosan ang mga ikos. Ang aning mag-uran. Ay inda mga pamahiin po yan. Dahil man makakatabang sa pagbuhay kan mga Pilipino kung ano-ano na sana. Kaya bistado nga na ako mga IPs dyan sa Santiago. Nagkapira, siloso. Ana agum. Sigan na sirelos sa agum na babae. Pero dahil man naghahanap buhay ang lalaki. Mga hugakun ang pinapahanap buhay po. So mga agum nin, mga tugang yatong isum. Para sa kuya, kung narugan an mag-agum na itom, ang babae, magkakaigwanin rason. No? Maghanap buhay ka lalaki, kisa magparasilos ka, kung nagtatrabaho ka kayan, parehas ka mo magtrabaho, may pakinabang ka mo sa kinaban, ay isti sa indong pamilya. Kung babae siya na subig paragal, in fairness po sa mga kababaihan, naglalapigot, yung nagtatrabaho, nagahawa, nagkakatabang para masana mabuhay ang pamilya kan mga tugang nyatong itom. So lalaking itom nagiinom-inom sana. Tapos kung sain-sain, nagpaparabaray-basay, tul-tul daw yan, napagpapamilya kan buhay kan mga itom. Yan ang dapat na bantayan. Igiya kan National Commission on Indigenous People digdi po siyudad kan Iriga. Nakadakol pong mga IPs pagabat sa buhay kan pamilya. Yan po ang katotohanan dyan. Mga miyembros kan Pantawid Pamilya Pilipino Program, nagpaparaasa na sana sa ayuda kan sa tuyang gobyerno para sinda mabuhay. O ano ang ginigibo kan National Commission on Indigenous People, dapat idukaron. Idukaron ang mga tugang nyatong itom na dahil magparaasa sa gobyerno, dahil magparahinugak. Masakit po pag-araw kayo ni ang nangyayari sa sarong pamilya. Diyan mo maririsa na nagtitios ang mga hugakon. Bako sa naman sa IPs, maski ba kung IPs, miyembro kan purpose. Kadaklan po dyan, hugakon ang iba. Kaya inaasa na sana ang pagbuhay sa gobyerno. So mariresibing ayuda hali sa gobyerno. Ini po ang mga sala na sistema kan sa tuyang buhay digdi sa Pilipinas. Kung sisay sa mga nagpaparaparagal, iyo palugod ang pigpaparachismisan kan mga marites. Takon mga hugakon na ini nagtatrabaho dahil nagpabanjing-banjing kan sa indang buhay, ay dahil makukuha ang magparamaritis. Sa barangay, marisamo po, pagtaraid-taidan, harong, magkakapamilya, sindaman sana, nagmamaritisan, nagiinuri-urihan, nagiiriwal-iwal, dahilan sa chismis. Tapos ano ba, mayong gibo. Ako, dyan sa barangay Santo Domingo, ko dyan mga kapamilya ni Commander, ay sarong compound, ano niya ako nita, sumbong ni kansaro, sumbong man kansaro, ibong-ibong ang sumbong, pero magpipinsan yan ha. Mga maritis, chismoso, mayong ibang gibo, pagpara chismisan, pati kapamilya, idinadamay. Ay anong klaseng pagkabuhay, ang arog po kaya. Ako po, dahil ako saludo sa mga arog kaya na buhay ka nagpapamilya. Na kumbaga, imbis magtarabangan, magkasararo, sinda-sinda, nagiinururihan. Darapo kan pagiging marites, pagiging chismosa kan lambang saro sa pamilya. Kung sinda po busy sa indang mga trabaho, kuko ang magpara chismis sa buhay kan iba. Araman mo sa buhay mo, sa pamilya mo, asikasuhon mo. Pero kung paaatuman mo sa buhay kan iba, kapamilya mo, uurihan mo, at naghihinguha man, ay inutil ka. Inutil kang tao. Ano masasabi ko? Digdi sa kinaaban, masakit po ang arog kay ning mga gibo kan sa tuyang kapwa. Kaya din nag-aasinso ang Pilipinas ta kadakol mga marites, chismosa, madrama, magimik, kung ano-ano na sana, ang kongreso na sana nga ni.
Naghihibi-hibi na si Pia Cayetano dati, formal po yan. Halos dahil nagpaparagirong, pero may dunong. Ang problema, madrama. Ngunyan ko sana yan nahiling na nagdrama si Senadora Pia Cayetano na dadawit ang sa iyang tugang sa kasusupgan ay puro sinda pasupog. Kumbaga, ang Senado po, iyo po ang Senado nin kasusupgan. Takon may mga supog pa ini, ay di yan maparagibonin mga saltong pag-uugali. Si Senadora Loren Legarda sa Roman, si Senador Robin Padilla ay dahil mo na magkairintinan. Si Bato sa Roman ining madrama. Ay anong klaseng Senado po yan? Dapat ang satuyang presidente maghiro na kaini. Kumbaga, maging sincero ang presidente ka Nasyon Pilipinas. Wasa, kaya di po nakakahiro ang presidente, si Presidente Bongbong Marcos Jr. ta may mga itinatago man sindang lihim. Kumbaga, may mga bagay na tinatago sinda. Arog kan anomalya sa flood control. May pag-aram. Dahil sinda magparasaragin sagin na mayo sindang naaraman sa nangyaring flood control anomaly, korupsyon. Sinda may aram. Ang mga yaon po sa gobyerno, ang mga congressman, mga senador, may pag-aram sinda. Takon mayo sindang pag-aram, sinda-sinda mismo, nagtuturok doon, nag-iiriwal. Dapat magkasararo sinda, gibuhon ang tama, magsunod sa konstitusyon kan Pilipinas, kumbaga sukapakaanan kan mga tao, bakong namumuliti kang intiro ang mga ipagsusulit na ini. Kung pwede pa sana, kung ako sanaan maging presidente ka Nasyon Pilipinas, ay gabos na chismoso, gabos na madrama, magimik, haralian in posisyon. Ribayan kay itong mga sinserong magtrabaho, magserbisyo sa gobyerno. Sa mga inutil po ang napipilitan ng mga politiko sa Nasyon Pilipinas na mga serbidor, palpak bagaan, ginigibo. Kung mga tultul ini ay daya abusuhon ang diretso kan mga Pilipino. Inaabuso ba ganinda? Hay na sa pangako ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na maging 20 pesos ang kada kilo kan bagas. 35, may gapo pa yan. Pambahog nin manok o kaya ayam. Magdyan ka sa merkado. Iyan, mababakal mong pinakabaratong bagas. Kaya kita pagpara utuon kan gobyernong ini. Papanahon kam poon sana kan maging presidente sa mga koraptong presidente sa Nasyon Pilipinas, arog na kayo na nangyayari kan Pilipinas. Nagpaparalala pa bagaan korupsyon. Daw na pupugulan man yan, nakokontrol kan presidente. Mayo. Taanas man sinda, ang kaisipan magkurakot. Takon mayo sindang kaisipan na magkurakot sa kwarta kan gobyerno ay pwedeng mag-asenso ang buhay kan mga Pilipino, kan Pilipinas. Mapakarayan sistema kan paggugobyerno. Ito nga ning pamangkin ni Commander aling Metro Manila. Ano nga ya? Yaw na nga yan, bullet train. Bole niya kung train yan. Makarayon indan release pasiring digdi sa Bicol region bakong siko-siko. Iyo po yan ang problema. Ang mga politiko kung anong mga promesang makakarahay na man nangyayaring tultol. Dahil na ko ta magpara-promesa ang mga kandidato kung araw kayan. Kumbaga, tadang raya na ang tao, sawang-sawa na sa mga promesa kan mga politiko na man nangyayari, harayo sa katotohanan. Iyo po yan ang naobserbaran ko sa Nasyon Pilipinas. Takon tul-tul ang mga politikong ini, ang mga leader ta, ay day ipapasubo ang Nasyon Pilipinas. Day kita isasangra, day kita ipapabakal sa ibang nasyon. Day kita papakiaraman kan nasyon kan China. Pinapakiaraman kita, grabe ang kumbaga may mga senador, poon pa kidating Presidente Rodrigo Duterte na nakikinabang sa nasyon kan China. Hindi po simple sana kundi aram kan mga Pilipino ang nangyayari sa satuya. Iyo yan sabing mga bobotante. Dahil man po kita pinangaki ngunyan sa ng panahon. May nagkapira pong mga opisyal kan sa tuyang gobyerno, iyo ang nagpapatunod kan pagbuhay na raraot ang sistema kan paggogobyerno.
Imbes na mapakarahay ninda. Hain ang mga tawong ini. Ngunya na panahon. Hinahanap ka nasyon Pilipinas. Ultimong relihiyon, ultimong mga politiko, nadaog na nin tentasyon, sabi ka ni ba, Diablo. Nalaog na ngayon ni Satanas ang pag-iisip kan mga politiko sa Pilipinas. Mati ko, totoo man, oh. Ta kung minsan nga ni ang mata ni, ano yan, Vice President Sara Duterte, garo na baga sa Diablo. Naglalaad-laad na. Mahiling man mga video na anggot si Vice President Sara Duterte. Ang lalawgon pa sana, ang profile kan lalawgon kan tindugon ni Vice President Sara Duterte garo sa Diablo. Tapos iyo pa yan ang sinasamba kan mga Pilipino na gustong maging presidente. Sos Mariosep. Tol daw na pag-iisip po yan kan mga Pilipino. Tapos sinasamba pa kan ibang mga senador, congressman na embes kastiguho na tamay ginibong kalukuhan, may mga ebidensya, piglalaygay, kan Korte Suprema, kan Senado, ang nangyayari na dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Haloy na po baga, pigpa para tutukan yan, manangyayari. No, ang Senate Blue Ribbon Committee, kinaputan ni Senador Panfilo Lacson, na daw may nangyari dapit sa flood control na anomalya kan mga congressman, kan ibang mga senador, kan mga kontraktor, kan ibang mga yaon sa ahensya kan gobyerno na naggibonin katarantaduhan, kalukuhan sa tuya pong gobyerno. Hain ano hustisya, sabi nga ni kayan, no rin makakamtan kan mga Pilipino ang hustisya para sa gabos ng mga Pilipino. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to, dyan po sa Banuan, kan Buhi ka Marinisor, sabi kay itong paratinda ng tilapia. Pural daw siya nagtitinda ng tilapia, bakala na ngaya sir, ining burirawan, 400 sanaan kilo, ay inda pumundo kanya ko. Ay ko kaipuhan yan, magtiyaga na ako digdi sa manok, 120 an kilo. Dahil lang madaya sa kiluhan. Hindi na sa ngaya sir, tabyos ata, dahil mo ako kayan na mga panindamong yan. Pating paratindang tilapyang ito para lamos din ayam. Isinasako ang ayam kaya wanted ito pag nagde-deliver ng mga sira dyan sa Santiago, digdi po syudad kan Irga, wanted kan mga ayam. Napaparong kan ayam mo din na ngayon para lamos. Para tinda ng tilapia binabalyo sa ng 2 kilo ang dakulang ayam nin 2 kilong tilapia. Papadukan pati kita kan gibukan para tindanin tilapyang ini dyan sa Banuan kan Buhi. Ay mo niya ako pagpara lakuan, pagpara tindahan kan mga mahal nas na yan, ta si Commander day kay nagkakakan. Nagkakan man pero bihira. Ano ba kayang mga babae po? Ano bang tao? Habo yan magkakanin maanggo. Maanggong karne arog kan baka, igwa pong mga taong day nagkakakanin karning baka, karning kanding. Tapos ang mga babae man, igwang mga habo sindanin mahalnas na pagkakan. Hindi kung ano man nalalang sa handa sinda ay napangyari. Ibang gusto gayud na halo nun na mahalnas. Ay, sorry sorry, di ka mo maanggot sa kuya. Ba na naman naglalawag sa isip ko niyan. Amay na amay. Kumbaga mas gusto nindaan pagkaka na matatagas bakong may ihram. Kon si Governor El Rebilla Pertita, si Charon ka ba? Ang sarap mong papakin. Hotdog ka ba? Ang sarap mong lunukin.
Ice cream ka ba? Ang sarap mong dilaan. Ay, napangyayari. Pag-arog po kayo ng tataramon kan sa tuyang gobernador, ay, kalbaryo sa mga taga Camarines Sur. Yan po nagluluyan pagtubod kay Governor El Rey sa mga tinataram niya sa publiko na kabastusan sa tuyang mga kababayan. Tawarog yan, ang mga taga Camarines Sur, ang mga taga Rinconada, dahil man pagbabuyon, dahil man pagbastuson, saralaan na po yan. Yung mga nakakaintindi, grabe na ang pagkasuya, pag-arog na kaya ang sarong politiko, nagtataram nin mga alanganin na tinataram. Kumusta palan kay Mading Ningning Dagatan dyan po sa Santiago Integrated School ay Santiago Iriga City. Ayaw pa kayang klaseng unyan. Dahil mo nakita duman sa Santiago Integrated School. Nagurulayan ta daw ining manungod sa moral obligation kan sarong maestro, maestra. Digdi po kaya syudad kan Iriga. May mga rumors ha? Ay kuman kinukunya na. Igwa ang maestra sa high school. School head pati. Habo man na mag-school head. Kumbaga, ini pating maestrang ini, babae. Nagtutukdo po sa high school, sa sarong eskwelahan, napasiring dyan sa Buhi Road. Kung yan ang maestrang ini, kung isa-isay nakalalakihan, mga lalaki ba yan, sa iyang nalilink sa iya, may estudyante, may pulis, kung si isay-isay pa, pero may agum ini, suhay lang da. Dahil man kita nakikiaram sa buhay kanaro, kaya kundi makanus, bilang sarong edukador, babae, may moral obligation, ang sarong maestro o maestra, bako pong arog kaya na, ika may pamilya, kung isa-isay na sa ng lalaki, sa imong kasaruan. Ano ka makakadisiplina, makakatukdo nin toltol sa mga kaakian kung arog kaya ng pag-uugali mo. Ipuhan po na kumbaga mabantayan ini kan Department of Education. Tadigdi po sa Iriga, may mga arog po kaya na kaso. Kung diyan problema, mayo man nagre-reklamo. Pero kung may magreklamo na nakuanin ebidensya, ay pwede po yan matanggal sa serbisyo ang paghuna nindo. Ang sarong teacher may moral obligation. Yan ang sinasabi ko. Kumbaga kamo edukador, maging ehemplo modelo sa tamang pag-uugali, pagpapamilya. Paano kamo pangangarugan? Paano kamo maging modelo, ehemplo kung kamo mismo may ginigibong kalukuhan. Hindi pwedeng pangarugan kan mga estudyante. Dawa po pinaano, dawa sinasabing yaon na kita sa new generation, Gen Z. Kalampas na kita sa millennial. May moral aspect pa man giraray kita na dapat mahali sa mga Pilipina. Yan po ang number one. Lalong-lalo na po kung ikasarong edukador, public servant, dapat ikan magpaarog nin tama. Maging modelo, ehemplo nin tol-tol na gibo, tol-tol na pag-uugali. Na po kita magpara kunyan kan gibo kan iba kundi mismong ansadiri na sana. Dapat may disiplina kita sa sadiri, aram tan sala pigpaparagibo ta. Kung saro kang edukador, gibuhon mo ang tama. Ba kung ika pa mismo ang nagpapahiling sa publiko nin pagpapasupog sa imong sadiri. Sadiri mo man sana ang sinusupog mo kainin. Kasusupgan po bagayan. Day ka nagtutubod kan, sabi kan kagurang na thou shall not covet your neighbor's wife. Kumbaga sa mata kan tao, sa mata kan Diyos, salaan sa imong ginigibo, sayang
na naging edukador ka, pag-arog po kayan. Paghunakan ni ba, pasil ang maging teacher, maging public servant, ay dahil napagparaa po doon, teacher, public servant, kung kamo, bako man ehemplo, bako man modelo, nin tamang pag-uugali. Sayang, kan sa indong mga inadalan, kung day po nindo gamiton sa tama. Kapag sabi ako kaya inagihan ko ng mga experience ang arog kaya na yun po yan minsan ang nagraraot sa pamilya sa buhay kan tao kung dahil mo makontrolan sa imong sadiri. Tadigdi po sa kinaaban na ini kadakol tentasyon na dapat malabanan kan sarong tao. Kung magpapaapektar ka, magpapaapekto ka sa mga tentasyon digdi sa kinaaban na ini ay madali na maulaan sa imong direksyon sa buhay. Kaya nga ni po bagaan mga senador, mga congressman, pag natitintaran kan mga jablo ay istikwarta, poder, yun po yan ang nakakaraot sa inda. Kumbaga, arog kayo ni Senador Alan Peter Cayetano, naraot, madunong mangkuta, hindi raot an sa iyang kaisipan piggagamit pan kagurangnan sa salanggibo dahil pagparagamiton ang kagurangnan sa mga salanggibo dahil pagparangaran-ngaranan paparangaran-ngaranan nindo magpapara sa ragin-sagin ka mo arog kay ni Senador Joel Islord ay Villanueva. Una mo pag nagtataram garo pastor pero ang gibo sa demonyo man. Hindi po ang masakit kung nagpapara sa ragin-sagin ang mga politiko niya to, ang mga leader sa Pilipinas na una mo nagraray ng magtaram, may padrama-drama pa, may pahibi-hibi pa. Iyo, madunong ka mo, padrama-drama, pahibi-hibi, pero ang tao dahil manindo mabubola. Ay manindo madadara sa arog kaya ng mga paagi. Kumbaga, pero pigpapaikot sa nanindo, madara kan drama nindo ay inda. Awa pa, anong hibi nindo dyan, maglupasay pa kamo dyan, magpurtok-putokan pa kamo dyan sa Senado asin Kongreso, kung ang buhay kan mga Pilipino dahil manindo pinagsiserbihan ng tultul. Useless po yan, sayang. Na nailihir ka mo bilang public servant kan nasyon Pilipinas. Ako kamong mga karurespeto pag-arog na po kaya. Kaya nawawara na nin paglaom ang mga namamanwa na Pilipino pag-abot sa gobyerno ta kung arog po kaya ng mga leader na imbes na maging ehemplo modelo iyo palugod ang nagigibo nin grabing mga katarantaduhan, kalukuhan. Dahilan sana sa kwarta, sa poder, kaya arog na kaya nadadara po sindanin mga tentasyon sa buhay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kumbaga, mayo po sindang kakontentuhan. Simple sana ang buhay, digdi sa kinaaban. Makontento ka sana. Kuha na po kitang 37 minutos, makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Morning sa mga parantabay niya to, dyan sa Banwaan ka na Balatan, Camarines Sur. Si Mayor Ding Abliter and siyempre kay Vice Mayor June Narito. Si Consyal Manuel Bagasbas. Di man po sa Social Security System ki Ma'am Janet Hapa Ibuenga, ana branch head, saka ki Ma'am Shia Moreles. Ano daw, nag-reinstate na kayo si Ma'am Shia. Nangaki kaya si Ma'am Shia. Kumusta man dyan po sa ano yan, Land Transportation Office ki Sir
Jerry Navarez sa Tigaon. Siyempre kay Ma'am Grace Rojas, an LTO chief kan Barangay San Isidro, digdipo Siyudad kan Iriga. Duman palan sa siyudad po kan Naga, mag-siselebrar kan ika sa 68 birth anniversary ni dipuntong DILG Secretary, Alcalde Jesse Robredo. Magkakaiguanin paggarumdum sa ika sa 68 kumpleanyo ni dating Department of Interior and Local Government Secretary asin dating Naga City Mayor Jesse Robredo, kasudma. Ay ano yan? Anong kasudma? Sa Miyerkules, Mayo 27. Otro semana pa mampalan. Higibuhon duman sa museo ni Jesse Robredo poon alas 8 nin aga. Kung sa anon subukan sa publiko ang nasambit na aktibidad na nakamauutan iyon garumdumunan buhay asin serbisyo ni Robredo bilang sarong nagenyo asin lingkod bayan. Partikan programa ang red-laying ceremony asin banal na misa bilang pagbisto sa iyang mga naiambag sa gobyerno asin sa siyudad kan Naga. Tapos duman po siyudad kan Naga, iguana naman na natimbog na sarong pajak driver asin gwardiya sa ginibong buy-bust operation. 816 mil na kantidad kana Shabu, pambira matindi Naresto kan mga autoridad ang 45 anyos na pajak driver sin 41 anyos na security guard matapos maaresto sa buy-bust operation na pinagkasa kan pinagsarong persa kan CIU, si PDEU, Police Station 1 asin PDEA, Regional Office 5, bandang alas 3:48 nin hapon kan Mayo 19 duman sa looban 1 Barangay Abella, Siyudad kan Naga. Nagbistuhan mga suspect sa alias na Buboy, 45 anyos, pajak driver kan Barangay Abella, sin Dagul, 41 anyos, security guard kan Barangay Santa Cruz. Dagul di dakula ini, maka bar Dagul. Sigun sa report pinagsasabi subotan 2 bilang mga pinagtutubudan pinagbabagsakan kan illegal droga sa siyudad. Nasamsama hali sa mga suspect ang tinutubudan 120 na gramo kan pinagtutubudan Shabu na may standard drug price na nag-aabot sa 816 mil de pesos kabilang nagkapirang sa sin buy-bust money. Ganyan, nasa kustodiya na ang mga sakonehong ini na driver, nin padyak, asin gwardiya, kan Police Station 1, ang mga suspect mentras na pigaan dan kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ining inapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maraya pa kamo. Kaya kamo nagkakaraya. Ini pong mga imbelto sa droga sa Pilipinas, pagbariwas nin Shabu, paggamit nin Shabu, daing karayaan. Luwas laugan iba sa preso. Sabi kan iba, malala na ngayon gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Paparadakol yan, mga parabariwas nin Shabu. Naggagamit nin Shabu. Dakol naman niya kan nagkakadar ako. Ay, kung panahon ni Tatay Digong, o to Tokhang, makakasuhan na naman in crimes against humanity. Kaya habo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na makasuhan in crimes against humanity. Habo siyang magpatukhang ta. Masakit kung daron man siya pagka tapos niya kan sa iyang termino bilang presidente, daron man siya duman sa ICC, magkiribansin da si Tatay Digong. Ay nagngiri ng ood. Inarig na ka na mga presidente, tapig para daran na sana sa ICC ay mga bullshit. Tamak mo kung gamos na naging presidente, dadaroon sa ICC. Kumbaga, igong maginibong kalukuhan sa nasyon Pilipinas ay hirak man. Mayo nang magustong magpresidente pag-arog kayan perming makukulong sa ICC ay inda. Kung agad kan iba pasil ang maging presidente ay pabantayan mo ang kapakaanan kan gabos ng mga Pilipino sa nasyon Pilipinas.
Yan mamaniobra kan gabos ng mga tentasyon, jablo, mga pasaway sa gobyerno. Paguna kan iba, pahasil ang maging presidente ay mapagal. Kaya pwede man magkahilang na ini si Presidente Bongbong Marcos Jr. Maniwang na baga. Tapos sasabihan pa, tapig papakarayan Pilipinas, bangag. Ano man na? Siyan, bangag. Mas bangag ang mga nagtataram na bangag si Presidente Bongbong Marcos Jr. Yan po ang katotohanan dyan. Kung mga tol-tol sinda, tawag para po doon nindang bangag ang presidente. Mas bangag ang isip kan mga nagpaparaapod bangag ang satuyang presidente. Kung baga, mayo man sindang tol-tol na isip. Imbes na tabangan ng presidente, mapakarayan Pilipinas, ma-resolveran, masolusyonan ang pagtiyos. Kita, pinagpapara tuya-tuya palugod. Kan iba pong mga politiko sa nasyon Pilipinas, anong klaseng gobyerno ini? Anong klase ang mga politiko niya to digdi? Mayong kamanungdanan, pag-arog po kaya ng mga tinataram. Kan ibang mga politiko, tapos ipapagadanda, si Presidente BBM, si First Lady Imelda, Liza Araneta, si dating Congressman Speaker Alfred Martin Romualdez. Iba kung arog kayan, pasil na sana palan magparataram ang Vice Presidente ka Nasyon Pilipinas. Ayon si Vice President Sara Duterte, ngunya ng mga panahon. Nagkakaguluan Kongreso, Senado. Dapat mamagitan siya. Sa wayon niya, ining mga nakapalibot sa iyang mga tentasyon na mga senador. Kung mga tol-tol ini, ay din mga paragibonin mga gimmick, drama, dyan sa Senado, kadakol kan dapat gibuhot. Inisa ng, kung talagang sincero, ako, pabor man ako dyan, ining paghali na kan K-12 program, nagpasar nin bill si Senador Robin Padilla, kung din problema digdi, makasolusyon daw. Mapakarhay daw ang kalidad kan edukasyon, saka maresolberan daw ang mga mawawaraan nin trabaho na mga paratukdo. Kumbaga, pig-implementar na, nakaprograma na po ini. Kaya na ini basta mahali ning K-12 program. Maski ang mga teachers nagsabi, masakit niyan halion. Kadakol kan madadamay. Kadakol na po kan mga paratukdo. May mga classroom na pinagagamit para sa K-12 program. Para sa kuya, pakarhayo na lang kan kalidad kan edukasyon. Kumbaga, tukdoan kan mga basic na dapat gibuhon ang mga estudyante. Diba kung totonawon ang K-12 program. Man po yan basta-basta na sana. Kadakol na kayo tupig para borbago-bagan curriculum kan Department of Education. Daw, na-resolveran ang kakulangan sa nanudan o baga nagkaigwanin quality education, man po. Ay man actually naka-resolver ang K-12 program na ini. Tapos sa mga nag-graduar, nakapagtrabaho daw. Saan pangako kan gobyerno, matatawanan ng mga trabaho, disenteng trabaho. So mga graduado sa K-12, hain. Simplehon lang. Kadakol nga ng mga graduado pasado sa 4-year course, mayo po nin mga trabaho ngunyan. Ay nakakaralaog. Sige an ar-apply, halawigon ang proseso kan pag-apply. Nagparagastos si magurang para sa na makatapos, pag-abot kan panahon, so nalalaugan na trabaho, halimbawa accountant, naging cashier sa mall. So, graduado sa criminology, pasado sa pagkapulis, naging security guard. Kadakol po kan mga graduado sa Pilipinas na kumbaga dahil man napapaduman sa dapat nindang trabahuhan. Dahil angkop sa indang pinagtapusan. Isipon na sanao, ining mga
ibang kababayan niya to. Graduado sa Seaman. Di man nakakara-abroad ta, kapital. Tapos bakir, nasabi. Kung mayo kang bakir, ay masakit maski mag-abroad ka. Mayo kang kapital, lumismo. Oh. Na kung niisipon, mas madali ang trabaho, dollar pa, sabi kan ni ba? Dolyar pa ang marireceive sa ibang nasyon kumpara sa piso kan Pilipinas na garo na kung sa buhay pipisutan. Hindi mo nga maranas pepesot ay hindi mo nga maranas. Ay inda pag-arog na po ken andaralagan ta masakit. Kaya ni mga maskan mga paratamanin baka, paratamanin hayop, nag-aarab road, dollar ang nare-receive sa iba pong nasyon kumpara sa piso kan Pilipinas na kabarato na ay kahababa na kan value. Maskan mga nurse, pagdigdi sa Pilipinas ay dahil kang asinsuhan ang buhay mo digdi. Kasi no sa naman ang makukuha mong sweldo daw pendera kulang hospital, kakalamang lang kung hospital sa gobyerno arog kan Bicol Medical Center. Ang sweldo mo dyan, pang gobyerno. Tapos ang mga benepisyo mo dakol. Pero kung digdi ka sa naman sa mga arog kan Lourdes Hospital, pediatrics nga ya, ay gasino sa naman ang sweldohon mo dyan. Kapag parayam-yaman ka pa kan mga masusungit na pasyente, pakarayaman nga nga nurse ito pag tusok mo ka na ka, nabibiribid na nga ding takyag, kung mo na ako kusuugat. O, igwa pong mga arog ka na pasyente. Igwa man talagang mga sabi kang iba, kagalagal man ngayang kamot adi ka ading nurse adi. Ultimo ngayang pag anap ka tutuskan na ugat, di na turakan. Mamaga na nga ding takyag ko. Kung dyan sa takyag pigtutusok. Naigwa man pong mga nurse na kumbaga maluya man ang pangamot. Pero pasmado. Pigninervyos na matusok. Santissima niya ako pag-araw kayan. Ito, bistado, dakulang hospital sa Naga. So, tutusok kaya ako medyo may edad ng lalaki nurse. Sabi naman niya nagkilig naman niyang magtusok ka nursean. Reklamo si commander at nga kitang inoperaran ha. Tutoskon pa kagalagal nga kakamulmug. Namak mo ngayang nagbabaga na nga ding tinuskan, nagrurugo-rugo na ay pambihira, matindi man ba. Gorang-gorang naman si nurse. Kaya rinibayan bagay ito kan hubin-hubin, babae. So, kamot medyo, kumbaga, malumhok. Malumhok na magtusok. Kan iringgilya, kan pang-injection. Ray kung arog ko ta, daw, anong itusok sa hawak ko, basta makakarahay kung ako may ilang. Okay lang yan. Ano ba? Takot sa injection. May mga pasyenteng pag nailing sa nan pang-inject, intero nang nagpipirong-pirong. Ninervyos na, tutuskon na naman ngaya ako. Ba nang kilig? Mo kung narog na kanan pigi-injikan kan nurse, nag-aagrangay na intiro. Isus Mario Joseph. Dahil pangani, tinutusok kan iringgilya, intiro ng nagkikidit ang hawak. Pigni, nervyos na. Habo nang hilingon ang iringgilya. Parehas man yan kan mga parahilot. Igawang parahilot, magpaparalagtukon siya ng sa imong hawak. Isus Mario Joseph niya ako rin. Ayaw mo na kukuhan sa ugat na, kumbaga, mahali sa mga duros sa hawak mo. Kita pala, kumbaga may mga duros na naglalaog sa tuyang hawak. Lipot. Ganyan, dapat mahali yan. Matunaw, darakan hilot. Kan mga parahilot, igwa man pong kamot na sige sanan palagtok kan mga ugat.
maluya pala niyan, dapat susugon siya ng suugat na baga mga pisil-pisil lang. Kaya minsan pag mga parahilot kan panahon, ay intirong garo ka na bararian, pigrara lagtok na intiron sa imong mga ugat. Kakay po ang tamang girara, exercise, mahunat-hunat sa tuyang mga hawak. Takunday kita mag-exercise, dawa nung pagparahilot sa satuya. Useless po yan. Tapos may mga pagkakana dapat kitang kakanon, may mga pagkakana dapat kitang likayan. May mga inumon na dapat kitang likayan. Araw kan agwa di pataranta, ay di kita pa labi-labi. Ano man na bagay na sobra nakakaraot sa lawas kan tao. Sabi nga ni kayan ang mga parasigarilyo. Cigarette smoking is dangerous to your health. O ano to sige pansigarilyo? Mayo man sinabi dyan na an para mama. Nay palabi sa mama. An sa indong ngipon nag-hiyerelo na. Tapos maati kung saan siya na kamo nagkukos pa. Kaya ito baga sa iriga pinagbawal ang pagmama. May pinasar na ordinansa si dating konsyal Sani Maestrado na dahil magparakos pa kung saan siya ng mga paramama. Baka da may mahawa. Ay inda. Kaya si Cap Melvin ka ito pag nagmamama, harap na. Si isayan kukospaan. Mag-ingat ang makospaan ni Cap Melvin. Nagsusubalang kita. Normal yan sa paramama. Nagtataga krokos pa. Para sigarilyo man, bungo na bagan pinapahiling duman sa sigarilyo. Pero dahil man nag-uuruntok. Ang para inom man, lumis mo. Kayawan tulak mo garo ang laog na mga pasangbuti. Kayo man mga kaugmahan kan tao. Pero dapat mag-control. Drink moderately pag abot sa alak. Iba man kaya, drink moderately, laok-laok na. Ano man ito? Tigmaok ang luwas mongod. Drink moderately ay, dahi nga masabi susaro. Tangay ang lumus kin lumus. Pag mag-inom nga, dapat burat kin burat. Ay santisima kung arog na po kayo ng mga rasunta. Naruman siya na yan, sala sa init, sala sa lamig. Overheat na yan sa kuyang hawak. Kailan na sobrahan na nin alcohol. Kailan alcoholic na nagirumduman ko sa mga pag-iriba na saro pinsan ko, naging konsyal kan iriga, naging sikat na broadcaster. Kumbaga dahil na po ito pinabulong siya. Pero dahil na niya mahali, so alak sa sayang lawas. Dahil siya nakakainom, nagkukubog-kubugan kamot. Ultimong duman sa barangay hall, kanagin sekretaryo ito kan barangay. Pirming may nakatago na emperador, ay pambihira niya ako. Malupit ka pinsa? Tanging, order na ngayon sa ako pulutan siya natubangan niya kading outpost. Kaya bala. Palista, butcher niya sa di barangay. Ay, pambira niya. Ragman niya ako ini si Pinsana sekretaryo. Kaya dahil managhaloy po subuhay. Minsan, pag-arog po kaya-kayan ang tao na dahil disiplina, kumbaga sa diri. Pag inabuso mo sa imong sadiri, lalo pa kung abusuhon mo ang kapwa mo, talagang may paglalagyan ka rin sa daigdig na ito. Kaya si DJ Mandy, believe ako. Mrs! Pag sumabi na si Mrs. na, Mando! Yari ka dyan. Yari ka dyan. Nawa ka magparasabing, Mrs. Pag si Mrs. na nag-order, tapos ang kaso. Taga kurukon niya na, puro formal na, Mando.
Nagaro ka man sana linabati batulos. Papakonselo lang po kita ta. Minsan makonselo man ang mga pag-iriba niya to. Digdi sa profesyon. So iba, ito na sa ikaduwang buhay. So iba, buhay pa man. Kung ano-ano na sa naman ang mga nagkakaharaman. Kundi arog sa naman po kayo ang buhay kan na tao. Kung anon gusto tang gibuhon, nasa satuya man yan. Sabi nga na ikaniba, ano daw ngayon, sumabubuot, madaling kinukuha ni Lord. Ay niya, ako dahil man ako dyan, binsido. Nagkakataon sa na yan na, kumbaga, adakol man na mabuot digdi sa kinaban, pero dahil pa man, kinukuha, kan kagurangan. Mas maray manggiraray itong handa kita. Anong man na oras, anong man na panahon, kung kuaho na kita ning kagurangnan, digdi sa kinaban. Ano rin pa kita masulsul kan mga kasalan kung tigmaok na dahil naman makasulsul. Ang luwas mo kaya, salto. Saltong pagsulsul sa kinaban. Binawian nga ito nin buhay dahil lamang nakapagsulsul dahil lamang naulyuhan. Tapos ang sa imong buhay pag-arog kayan. Magtios ka kumbaga aram mo nang magagadad ka man sana dahil ka lamang nagprepararig di sa kinaban. May puwan, buhay ka pa, may panahon pa na pwede ka pang magbasol, magsulsul, gibuhon mo na. Dahil ka naman makakapagbagong buhay kung gadan ka na. Simple yun ang buhay sa kinaban. Tapos makontento ka sa mga nakukuha mo, sa mga nangyayari. Kung dahil kang kakontentuhan, ay kadakol kang sasapuon na kasakitan sa buhay. Bueno, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdum. Sa padagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asing safe ang sa imong familia. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sad kun ngunyan. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makapul sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makapul sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makapul sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, Asin Platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na kitang 6 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kumusta sa mga paraantabay niya to dyan po sa Banwaan ka na buhi sa merkado publiko. Sabi kan sarong paratinda na mistisang itom. Ano man niya ako, inapot ko, ano man niya ako ta kamahal kan kalibo digdi sa Indo. Asa nga sir, galing na ding Davao. Davao, nagkalokohan sa di nga Santiago nga ni, sa iriga, kadakil mang kakalibok, hindi baga pang magura nga iba. Pati ang latundan, halidang Davao. Ano man niya ako, may lakatan naman nga niya, malakatan. Digdi sa, ano yan, iriga. Dyan niya ako sa libod ko, may latundan. Tan latundan ko niyan, mas mahal pan presyo kaysa lakatan. Anong man yan? Sa ensay na sa napigpapare-restorya na hali ang mga produkto na pinagbabaka, lalong-lalo na yung mga produkto hali sa kumbaga na napoproducer sa pagikan agrikultura.
kita pagpreistoryahan. Tadyan nga ni sa Santiago, igwa po ako dyan ng mga batag na latundan, kundi haloy sa nang magtagas, pero igwa, maski kalibo, maski yan na, lakatan. Kaya dahil kita pagparasabihan, kan mga kababayan niya to, kan mga paratinda, na pipresyonin mahal, dahil lang tahali na daang Dabaw. Maray pa ang mga Ricardo, ano ba dyan? Mga imported po, talaga. Arog kan sibuyas, bawang. Ano iba? Igwa pa man dyan sa parting Ilocos. Pero ang kadaklan, mga imported na. Takon digdi ka sa na maasa sa mga paratanom ng sibuyas, bawang sa Pilipinas ay maparamahal. Ang bawang ta, so kasaradit. Pero natural, mas malasa ito kumpara sa mga bawang na imported. Yan po ang kaluyahan kan Pilipinas. Kung nga taday napapadakula ang mga bawang niya to. Akong arog kan bawang na haling China, hali sa ibang nasyon. Uy, darakula. Darong pisog sana. Pwede mo nang irikado. Pero kung digdi sa tuya, baka mga 3 pisog, 5 pisog. Itong bawang na haling Ilocos, kasaradit. Ini po ang kakulangan ka Nasyon Pilipinas pag-abot sa mga programa sa Department of Agriculture. Arayo na kita sa ibang nasyon, maski ang mga batag na yan. Ang Dabaw, pag-abot sa mga tanom na batag, mga prutas, ano taasinsado, kwasa, ang pagtatanom dyan kan mga prutas suportado. Ang pagtatanom nin batag kung ano-ano pa, durian, hali katubuan Dabaw ta. Kumbaga may mga kapital ang mga nagtatanom dyan kumpara digdi sa tuya na ultimo nga ning magpabasing kan kanyugan mayo nin pantangdan. Tangdanan pati digdi sa tuyang lugar ka mga mahal naman ang mga skill. Amak mong 700 na an aldaw kan mga skills. 500 naman itong mga labor. Nalagad ang pasweldo kan Department of Labor and Employment and minimum wage. Dahil nga nagkikinyintos. Saan maparakuan mga nagpapatrabaho nin pansweldo. Susunodon sana ang tamang pagpasweldo. Digdi pati sa tuyang lugar, sa probinsya, abang sakit kan trabaho. Kaya iba nagtsatsaga, dawa hababa po ang sweldo basta mantinido. Oral daw, igwa kang income. May mariresibi kang sweldo pag abot kan simana o kaya pagkatapos kan aldaw. Anon mo man, nalalangkaw na sweldo. Kung pag-abot kan oras, dahil mo man nare-receive sa tamang oras, sa tamang panahon, gutom ka na, kapoy ka na sa pamilya mo. Yan po ang dapat isipon kan sa tuyang gobyerno, kan mga nanunungdan. Bakong maparaisip silang magpalangkaw, pasweldo, dahil man ginigibuanin paagi, kung paano makalaog sa trabaho, sa mga mayong trabaho. Kung iyo bagayan ang inaatuman kan sa tuyang gobyerno, ang pagpapakarhay kan hanap buhay kan mga namamanwaan, ang pagtatanom, asikasuhon, tawanin kapital, ang mga namamanwaan, bakong ang pagparagibonin na magparadiringkilan diyan sa Kongreso asin Senado, mas makakarahay pa po. Matatawan pang solusyon ang problema kan Nasyon Pilipinas. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Pagpermi pong arog kay niyan nangyayari digdi sa tuyang nasyon ay dawa pinano kan mga Pilipino. Kamahal kan mga barakalon, kamahal kan pamasahe, dahil man nagbababa, dawa nagbaba ng presyo kan produktong petrolyo. Oportunista bagan kadaklan ng mga Pilipino. Maski magnegosyo, kaya dahil maasinso ang Pilipino sa hiling ko pag-arog kayo ng sitwasyon. Isipunin doon mga Chinese, nag-aasinso kahit konti dilensya, basta may dilensya, tama na to.
kumpara sa Pilipino ay gusto dilensya, posible tulos. Lagtubon. Ang pagdidilensya sa negosyo ay sobra. Tiba tulos. Yun po yan ang naisip kan mga Pilipino. Kaya dipisil mag-asenso tapos sasarabayan. Ano yan, kung ano ang panindakan saro, maararugan man yan, puro na sana puro parehas, puro na sana yung pansit. Kung nagtinda sa nin pansit bato, puro naman nagtitinda nin pansit bato. Kung naggibo nin karihan, anas na yan may karihan. No? Diyan po din naasin sa Pilipino. Inisa ng mga sa online, ng mga parabudol. Kadakol pong mga online. Makuha mo dyan sa TikTok, sa Reel. Nagruruluwas yan sa internet, sa Facebook. Tapos, ansistita, linoloko ang ibang mga kababayan niya to. Field Report! Yan man, sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Kuya, gadan at karong senior citizen at karong sa mga labi-labi na lugadan kan mabudalan nakapina para man magpakalit sa biday sa bagas sa ito animal industry pa inuman sa Central City dunman sa Department of Agriculture na Miyerkules duman sa Panginoon sa doon nagkalat-kalat sa naman ang biktima sa kilid ka sinapungaran ni sa tarangkahan ba ikan lang nag-piririg ang sarong tuminulagan pasiring sa kanal na tuminama sa grupo. Tulad pa na pinagpiraso ang sarong nalugadan at is-presenting pinagpulong sa iman na katalbang ang sarong pang biktima na pinagpinpindan sa Roman at senior citizen. Pinag-impinpitan pa kan mga otoridad at sa pangyayari na Ramon ang kausa kanak deses paparin-papon at may kinaaraman. Yan, tanto sarong pang bareta sa nagturunod doon sa simana kan bulan kan Mayo taon na presente nagpapalusot ang pagkakot ay kan barangay Kabitan sektor kan agrikultura at pantransportasyon sa informasyon na nakaabot sa Tatuya pinagpaabot sa barangay Kabitan o Kapsan Sani Realoy pinagkaling palatot ang sa isang pagkalatin sa mga kamping sektor galing makabangan ang nabilang impaktan na pagkapan bukan cuma terjadi paliwanan pengadopsian nanti sama ng mga sektor ang kitang pinagkenot sa waring tabang inulit dan nanti naman dan pagpantaukan produktong petrolyo particularmente sa ciudad tersebut dengan pemeriksaan kami ang pinagkukonsiderar ang mga barangay na nagkakaperang sektor ng kawan manin ayuda alaga dan papasalamat ang barangay county sa gabot sa mga residentes at barangay sa bitan pagkakot ng kota atin pag-konsiderar sa kakayahan ng barangay county sa masabakan at isang makapagsalihan ng gabot ng mga nasa katuban. Ang Secretarieta sa lalo lokal sa Barkada Maronda, Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat, Tabi Karondang Atan, sa mga dugang mong informasyon. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan kan Bao Camarines War kay Vice Mayor Jonathan Kuyatan si Madam Lynn sa sayang esposa, siyempre kay Consyal CY Malasarte saka kay Consyal Romy Rivera, yan mga amigo-amiga tang Consyal dyan po sa Banuan kan Bao. Kumusta man kay Konsyal Manolo Oxiano Luzon kan Banuan po nin Nabwa saro ini sa mahigos na konsyal kan Nabwa ugang ni Bishop Chloe Oxiano kan Berak. Siyempre sa mga masugid niya tong parantabay dyan sa Antipolo Old Nabwa Camarines Sur kay retired Air Force Alex Celeste kay Grandi kay Mading Minda Sinman kay dating kagawad Lowiliano celebrar kan sendang
wedding anniversary, kundi dahil lamang mga ako inimbitara na. Mga wedding anniversary, dahil na ako dyan ma-disturbo ta. Alam na. Baka makunyam pa kita dyan, mapaltokan. Pag didisturbon mo kami, wedding anniversary, miguro honeymoon man nga kami. Hindi na mo nga, parasawng-sawng. Classmate? Hoy, kumusta sa Unipe High School Batch 87? Kadakol pong mga imbitasyon sa Sakuya. Minsan, pati mga last night ay vigil. Giimbitaran ako, kundi niya ako busy. Don't disturb me. Maray kung si itong dipontong alin ni Kino. Don't me. Pasensya na po kamo sa mga panahon na inita talagang busy kita. Nay pa man kita nagkakandidato pero busy na. Busy pa. Pag ako po nagkandidato, pag abot kan panahon, sabi duman sa Santiago, itong kampang kong laborer. Boss, pwede ka nga nga magkapitan, pumundo. Ayaw nga nakakapagparating taringod. Kagawan, pwede. Pero ito kapitan ito, hindi mo na-relax. Nakil nga akong mga butante. Pataas nga yan. Ay, para isip mo na kayan. Di punta mo na ang trabaho mo digdi sarong, karayon mong paglibor. Saka na kita mag-ulay kang politikang yan na. Dugay na, nileksyon sa barangay. Pangani arab kung madagos o day. Kadakol kan mga nagkukontra, may mga turutintasyon. Araw ki Senadora Amy Marcos ay di nga pagdagos. Kapan sarong congressman, lumismo, dahil nga pagdagos. Diba man, aliw na nga yan, iski. Nakakaraot sa gobyerno. Ay tapos, rakman ki Kuya Kim. Iski chairman pati ito dyan sa Balatan. Pag ginali si iski, ay, mga kunya na lang si Kuya Kim, kumbaga, ma-oro online na lang. May sadiri na itong oro online si Kuya Kim. Nagdo-door day minsan. Kaya sa mga iba dyan na mga kababayan niya to, araw ki DJ Monday, nag-oro online na lang. Rinconada Inquirer. Si Kunyan man, dating manager Nick Awa, namit gas. Napun kan bayabas. Ay, no mangyayari. Kung narong na kayo ng mga programa kan ibang taga-radyo. Nagpapakonsuelo lang. Minsan makonsuelo. Pag nakakakuron niya na sa radyo, medyo, sinusuyaan na. Kung ano na ba yung mga bingpaparagaribo man. Sa Roma na, halidigdi sa Erikang, yaw na sa Pulanggi, yuman. Oro online man baga ito. Hindi, minsan, bihira bagang bumutwa. So, online kayo. Online gaming kayo. Inaglalaog doon. At digdi sa Pilipinas, kung ano na sana maisipan kan ibang mga kababayan niya to, para mas na, umingkam, kumita. Ano man yan mga food supplement? Puro na sana food supplement, kung ano-ano nga, pampatindog nin lawas, pampaluyan nin butas. Ay, tapos niya ako, kung arog na kainan mga, kunyan, pigiing ka man kan sa to yung mga kababayan. Sabi ni Pading Joris, butig man nga ito, kapi ni Manoy. Na bublay, sa nabagangay ako yan. Man nga nakakakunyan sa kuya, pakusog. Maray, pang yan kapi ni Manay. Ay tapos niya ako, pag-arog ka yan, iban hanap mo. Hapon siya na sa totoong atin.
Minsan nagpapakonsuelo na lang po kita kaysa magparaisip kan init, harasahas kan panahon. Ngunyan, grabe ang init. Minsan nga ni sa loob kan harong, ang electric pan ang nagluluwas, init na, bako ng lipot. Bako ng duros, overheat. Kaya ngunyan makonsumo sa kuryente ang mga Pilipino bakong tuod sa grabing init. Pero sabi man po kaniba ng mga nagpapatrabaho niyan, mga nagpapakonstruct, ay mas maray ngayon niyan, dahil napiperwisyon patrabaho kaysa mauran. Siyempre nga masirong harabong magpauran. Dapat niya matapos na ang mga patrabaho, sabi ni Commander. Otro kunyan nga burukasan na kan klase. Tapos ngaya, siyempre pagpipreparan naman so pag tukdo sa eskwelahan, pagpa-eskwela kan iba na igwapang mga estudyante. Kaya nga niyan simento po ngunyan para sa kaaraman kan gabos nagbababa na. Kung dati 260, nag 255 na sana. Ano ba pong mga construction materials nagbabaraba naman ngunyan. Siyempre nagbaba naman ang gasolina. Minsan iyo po yan ang problema kan mga Pilipino. Abang sakit magpababa kan presyo pag abot sa negosyo. Mga binabakal niya to, masakit ihuros ang presyo. Ano taarog kayan ang mga Pilipino? Kaya dahil kita maasin, so pag-arog po kayan ang negosyo. Makusa na, maski ning mga sa pamasahe, si iba day nagpalangkaw nin pamasahe, an iriga, mayaman daa, kaya nagpalangkaw nin pamasahe, 7 pesos na gayo an ilinangkaw, sagkod ngunyan, day pa po pinaguhuros, day pa pigpapababa kan sanggo ng panlungsod kan iriga. Ano ang nangyayari? Dapat sindaman ang nagpalangkaw, kaya sindaman ang magpababa. Hinda Vice Mayor Edsel Serrano di Maiwat sa kan Committee on Public Utilities. Ano ang ginigiribo ninda? Yan po ang hapot kan mga commuters, kan mga taga-iriga. Daawa turog, easy na, busy pa, mahal pa, unplete, ay kalukuhan niya. Sipon man ang kapakaanan kan mga erigenyo. Maray kamukayan, may mga sadiring lulo na dan, ang mga konsyal, ang Vice Mayor, o ang Mayor, ang city administrator, ang mga department head, kan syudad po nin iriga, paano man sa mga nagkukommute na mga nagtitios na erigenyo. Yan po ang isipon nindo kung kamo may pagmakulog sa mga taga-iriga. Bakong rason na mayaman nga ni iriga, ay ano man pinagyayaman kan iriga. Ultimo nga ning negosyo digdi, nagsasarado, dakul na po bagang mga tindahan digdi, darakula pang tindahan, nagsarado. Mamayag pagdigdi, mga Chinese na negosyante, yan po ang katuhanan. Pero ang mga Pilipinong negosyante digdi, dikit sa naman. Ang namamayag pagdigdi, mga politiko, ano ba? Ano ba daw mga politiko sa iriga, may mga sadiri ng negosyo. Masisimbag daw po nindo yan. Anon masabi kayo ni kan mga politiko digdi sa iriga? Totoo yan o bako? Kita nadadangog ta sa naman ang mga istorya dyan sa mga kanto, dyan sa sentro. No comment niya ako dyan. Pag abot sa araw kaya na bagay, tamayo mang kitang ebidensya na ang mga politiko digdi sa iriga nagpaparayaman. Dapat may ebidensya kitang nakakapta na masabi tang halimbawa, si Kagawad, si Mayor, si Vice Mayor, nagyayaman. Then, hali ang yaman. May yung problema kung sa sweldo man lang ninda kinukuha, pero kung may halong korupsyon, yan ang problema. Tadaway sa ipong politiko sa Pilipinas, kung legal sana, ay dayan marayaman. Kung sweldo sa naman ninda. Nangyayari kaya, bako naman sweldo ninda ang nakukuha ninda. Mas pa, sobra pa ibastante sa sweldong nakukuha ninda. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya nag-aarasenso ang mga politiko. Halos
habo ng magharali sa pudir. Tama si Ram ang nasa pudir. May gwapalandig ding travel advisory and DPWH Region 5 Bicol. Anticipated heavy traffic sa municipality of Pili, Camarines Sur from junction going to San Antonio, Milaor to Pili Diversion Road cruising along Maharlika Highway. Punini sa Mayo 26 hasta 31. Alas 3 nin pagkahapon hasta alas 12 nin matanga. In connection po ini kan gigibuhon na naman na selebrasyon kan Kaugma Festival. Motorized vehicles flying the following route may take Naga City to Legazpi City, vice versa. Emelaor, Minalabak, Pele Road to San Antonio, Maydasu, Taririk, Provincial Road, light vehicles only. Legazpi City to Manila, vice versa. Milaor, Minalabak, Pili Road to Burungan, Milaor Bypass Road. Milaor, Minalabak, Pili Road to Minalabak, Antipulo, Lupi, San Fernando, Provincial Road, light vehicles only. Yan po ang travel advisory alis sa DPWH Regional Office 5 Bicol. Yan po sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Nabua sa paagi ni Mayor Persim Bulan asin walo pa so mga kagawad yun din. Calling all youth of Nabua, the MDRRMO. Nabua invites all bona fide youth residents of Nabua to join the Youth Disaster Preparedness Camp on June 9 to 11 this year. Activities and training include DRRM and climate change, adaptation orientation, emergency, first aid, basic life support, basic firefighting, team building activities. Be part of this meaningful and empowering experience as we build a generation of prepared and responsible youth leaders for disaster resilience. Interested participants may register through Google Form, HTTPS forms message the MDRRMO Nabua Facebook, visit the MDRRMO Nabua office. Abanti Nabua. Yan po ang nagigibuhon na Youth Disaster Preparedness Camp sa Banwaan po kan Nabua sa maabot na Hunyo 9 hasta 11 ngunyan pong taon. So mga gustong mag-barali, mag-iribang na mga taga Nabua digdi sa sinambit ng Youth Disaster Preparedness Camp, palista na kamo, aratindir, sinambit ng petsa. Sabi mong kain iba, sayang, opening of classes, bawal na ma-interrupt. Nak, baka interested ka, sama ko. May mga gusto sana kaso may pasok na daw po, sayang. Hori, mayo man maginibo kita kayan, priority sa pag-adal. Kung sa disaster, paraano kita kan disaster, kung sa pag-adal na pupurnada na dahilan sa mga disaster. Sabi po ni Congressman Migs Villaferte, tasigan pa darabaga sa kuya nin mga ginigibungan ninda duman sa Kongreso, pati si Congressman Luigi. Doon digdi sa iyang post sa kuyang account, safeguarding BPO workers in the age of EI. Sa tao kan artificial intelligence, EI boom. Importanteng masiguro na dahil mawawalat ang mga trabador na Pilipino, lalo na sa BPO industry na saro sa pinakadakulang pinagkukuhan ng trabaho sa nasyon. Sa pagdangog kan ICT Committee, ngunya na aldaw pinagtukaran epekto kan EI sa trabaho an kaaditan kan mga empleyado sa posibleng displacement, asin ang pangaipong makabilog ng mga polisiya sin programang magbabalanse sa innovation sin protection sa mga BPO workers. Kabilang nadigdian pag balangkas kan mga policies para matawanin incentives sa mga kumpanyang
mag-i-invest sa EI skills training sa indang mga empleyado tabang sa job transition. Sabay kay ni sulong man niya to ang mas agresibong reskilling as in upskilling programs in AI training katabang ang DOLE, TISDA as in tanganing masiguro na handa as in competitive ang sa tuyang workforce sa marikas na pagbabagukan teknolohiya. Sabi man kay ning sarong netizens galing dapat na inuton ang kapakaanan kan tao bago ang teknolohiya. Tamang paggiya sa DOLE as in TESDA kay Puan. Salamat sa pangenot kong action-oriented talaga si Kong Mix. Takulang salamat po sa update na ini. Ang upscaling day dapat pang syudad sana. Upscaling is the key. Bako man niya, day man niya ito mapupugulan ng AI pero kaya tama na lampasan ini. Prompt action ended. Nakakataba ng puso na may mamabatas na nagmamalasakit sa tech sectors workers. Makita natin sa mundo na kayang sumubay ng Pinoy sa AI nang hindi nasasakripisyo ang kapakanan ng tao. Sana po may sama rin sa pulisiyang mental health support para sa mga nangangamba sa displacement. Sang mungkahi po kung sana may subsidy rin para sa mga self-paying workers na gustong mag-upskill. Tech integration plus human protection, balanced leadership at its finest. Tama yan kung innovation should empower people not replace them. Protection para sa mga trabador, bakong para sa mga dambuhalang kumpanya. Salamat kung saludo po kami sa Indo Kong Mix. Mapapanahon ang lakdang na ini para sa muyang mga nasa BPO. Tama po kayo kung wag nating hayang mapag-iwanan ng mga bayani ng modernong panahon. Magandang balita ito para sa economy at employment. Napakagandang balita nito para sa mga call center workers. Salamat sa pag-iisip sa amin kung malaking tulong ito tulong ang pre-training mula sa TESDA. Sana magkaroon ng accessible online modules ang TESDA para sa AI. Salamat sa post kong. Support ako dito kung hindi dapat katakutan ang AI kung may sapat na training at suporta mula sa gobyerno. Sana po kung maging mabilis ang implementasyon para maunahan natin ang malawakang AI adoption. Hindi ka lang nagpoprotekta kung naghahanda ka rin para sa kinabukasan. Galing. Salamat sa paging boses ng mga manggagawa. Magkaroon ng batas na magbibigay ng proteksyon. Gandang hakbang para sa kinabukasan ng ating digital economy. Tumpak ka dyan kung. Salamat sa pagpapakita na may kakampian mga panggabing manggagawa. Tunay na public servant para sa tanan. Ang galing ng estratehiya. Trendy workers encourage the companies win-win solution. Sana mas mapalawak pa ang TISDA at DOLE training para maraming kabataan ang makinabang. Tama po kung sabay dapat ang pag-angat ng TIC at pag-angat ng kakayahan ng Pinoy, hindi lang pag-angat ng mga politiko. Ay iba na to Una ko nakadagdag. Ramdam namin ang malasakit mo kong Migs laban para sa BPO sektor. Gandang balita ito para sa buong industriya. Tuloy ang laban kong ay alawi ko na bagan sa indong pagparaumaw kay Congressman Migs. Tama na yan. So tinampo kong asikasuhon po. So Iriga City Bypass Road, Rapid Exit Bypass Road, pagaling San Isidro, abot dyan sa Santa Cruz Sur, digdi po sa Iriga ta, garo pigduduotan na po kung Megs, pakiasikaso man po. Aray, gayod kung makabalik sa politika, si dating alkalde Madel Alpilor, baka matapos yan, ipadagos ang proyektong yan. Sayang, kan pagpuon. Para dumping nindaga dyan sa lugar na yan. Pagaling San Isidro, San Jose, Francia, luwas duman sa barangay Santa Cruz Sur, Ciudad Can Iriga. Kulang tabang po ining rapid exit bypass road na ini kung matapos marealisar. Kundi mayo na bagang nagkukonstruir. Ang nahiling ko dyan, mga duot na sana. Ang natatada, may nagtatanom na nga nin kamuti. Ano na nangyayari kan proyektong ini? DPWH, 5th Engineering District kan Camarines Sur. Kamu ba nag-implementar kayan? Ano basang? Engineer Leopoldo Varela. Ay, puro sa nang pigpaparasi kaso nindo yun sa indong opisina na may underground na.
90 million ang budget pagparaanon man ang opisinang yang kan DPWH kung magayonon tapos sa mga tinampo dahil man tarapos rolobak so mga drainage lo mismo dahil man nagaagi ang tubig sa drainage kundi sa tinampo useless ang kwarta kan gobyernong mga ginagastos digdi. Yan po ang masasabi ko, sayang kan pundo kan gobyerno na daiman nagkakatarapos ang anuman na proyektong ini-implementar kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur ta inabot na lamang kan flood control. Yung mga boulevard sanang daiman tarapos ay inda daw. Sana kung madangog kita ni Congressman Migs Villaferte, kadakol po mga priority project na dapat asikasuhon han sa tuyang congressman kan Rinconada area. Katarapos-tapos lamang itong sa flood control, and rapid exit bypass road, syudad kan Iriga, bako sa ng boulevard. Ano na po ang nangyayari sa mga flood control project digdi po sa Rinconada area? Hain na, so budget. Ano daw, natapos daw nintultol ang mga flood control project digdi po sa Rinconada area? Kung Migs, pati ang mga patinampo na mga pigpapa-construir mong pigpapa-implementar, pigko-construir, pig-implementar kan DPWH ng mga boulevard. Yan po ang hinahanap kan mga taga-Rinconada. Kung dahil man nangyayari, masabi sa nakayan, si dating Congressman Sal Portuno kan Rinconada, pangyayari na mayong nangyayari. Sabi ko, kayan, pambihira, tapos ang kaso. Naubos na lamang sa kwarta kan gobyerno, na pundo, sa mga proyekto, kumbaga, maana. Sayang kan ginastos kan gobyerno na i-release ang kwarta pero dahil man tapos an anuman ang mga proyekto na pinuunan sana an iba digdi po sa Rinconada area. Yan po ang dapat masimbag kan opisina saka mismo ni Congressman Migs Villaferte ta sa masunod na 2 taon ma-eleksyon na naman, national and local election. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kuha po kitang 39 minutos, makalampas ang alas 9 nin pag-aga, iguanan sa na kitang natatadang halos 20 minutos na pag-iiribahan. Kumusta man po sa mga parantabay niya to dyan sa barangay San Isidro, digdi po siyudad kan Iriga, kay Manoy Castillo. Yan po sa babat niyan, kay Manoy Arnel Serdan, kay Manoy Willie Serdan, kay Antitiding Marmol Serdan, and siyempre kay Manay Belen Pederes. Kay classmate Metsura Beatriz de Bella, kay classmate Elsa Aquiler, and siyempre sa mahiguson na classmate kan elementary batch 82 kay Arlene Ampungan Servas. Duwa katawuan na inanod ka nagraragasang baha sa Panikwan River, bangkay kan babae asin lalaki na recover. Doon sa lokal na media pinagkumpirmar ni Bon Belmonte sa rong vlogger sa siyudad kan Iriga na duwang kaibahan niyan inanod kan bigla na pagragasa kan tubig baha sa Panikwan River na sakop kan Lagunoy sa presentasyon Camarines Sur kan nagtalikod na Udto, Mayo 19. Doon sa painot na report, posibleng darakan makusog na uran sa kataid ng mga lugaran bigla na paglangkaw sin pagragasa kan tubig sa salog na naging dahilan kan trahedya. Nakuha sa baybayon kan barangay Panikwan ang bangkay kan sarong babae na posibleng saro sa mga kaibahan kan grupo.
Mientras na daipa ini pinal na pinagkukumpirmar kan mga autoridad. Mientras na na-recover man kan mga rescuer ang bangkay kan sarong lalaki na nailing subot, naglalataw-lataw sa salog. Padagos ang investigasyon kan mga autoridad tanganing maaraman ang interong pangyayari sa pagkakabisto kan mga nagadaan. Condolence na lang sa pamilya kan mga nagadaan. Sabi nga ni kan, rest and peace. Dudoy Molina, nag-aaral no kaya kamo dyan. Nagsuriming gaw din yan minsan masaklap pag-arog po kayan ang nangyayari yan. Puro kasi kayo salitang sobrang init ngayon. Binigyan kayo ng Panginoong tubig na marami matapos may namatay tuloy pangyayari. Taga-Sagrada Bagadaa, sulalaki na nagadan, nag-agi sa wulko, sabi, lola ko, akiunon pa ko ka ito, nadangog kong nag-uulay sinda ni Mother Earth. Mayo da ang kakaligtas kung maabutan kan sinasabing payo sa tubig, rest and peace. Environmental destruction, kaya madali mag-apaw ang salog, kaya mayo na mga kakahuyan sa bulod, pambihira. Kawawa man, rest and peace kuya. Nagsiriming ini duman sa partikan Lagunoy. Minsan may mga lugar po kayo dyan sa parting yan na inaabot ng salog tapos nagiging makusog ang sulog. Pag high tide, nakusog ang sulog. Kaya mag-ingat po ang sa tuyang mga kababayan ta kung minsan imbis na kaugmahan ang madumanan ta kamunduan ta kung nagkakaralamos na ta nag-swimming ta grabe daan init ay dawa grabe ang init maglikay manggiraray kita na malamos yan po ang number 1. Man, our grief is valid but our mandate requires action. Piglinaw ni Senador Rizon Toberos na pinagsasabi niya na garumayong nangyari yung sitwasyon sa Senado ngunyan matapos ang nangyari na putukan sa laog kan building kan nagtalikod na semana. Nasunod ini kan emosyonal na pagsimbag ni Senador Pia Cayetano sa manifestasyon ni Ontiveros unya na Miyerkules, Mayo 20, dapit sa aksyon kan Senado, dapit sa insidente. Nakakatawa si Pia, pero mas nakakatawa yung mga DDS na nakiiyak. Best Actress goes to Tay Cawatano and Lotgarda. Best Supporting Actress Babalina. Actors trying to be senators and senators trying to be actors and actresses. Wala daw alam si Pia sa mangyayari. Impossible dream is the impossible dream. She is thinking only about her personal feelings, not the happenings in this institution that she belongs to. Hoy, good morning kay Ma'am Attorney Cinderella Pereras Lozano, ang COMELEC Election Officer kan siyudad po ng Iriga, and siyempre sa sayang mga pag-iriba. Kadyan sa Banuan kan Baaw ki Madam Rhea Matukad, ang COMELEC Election Officer na sige na sanaan sexy, sige sanaan yaba-yaba kun minsan. Man, nagsusubo sana kita Ma'am Rhea ta amiga tayo ni kumbaga saro ini sa COMELEC Election Officer na madaling makaulay, madaling dulukon, kung masakit hanapon, perming abilable, pag-abot sa mga pag-iriba sa media. Parehas man yan kay Attorney Cinderella Pereras Lozano, nakaulay mo, dawa dahing magpa-interview on the air, orulay-ulay sana, nakikiulay, simpleng tao. Daw nga sabi ni Attorney Ella, nabuko daw yung pagparabaw hapudon akong attorney kung pwede pa sa nangani. Simple sa nangaya kita an sa tuyang pagkatao itong madali kitang dulukon, pasil hanapon,
madaling makaulay, tataong makiiba, makikapwa. Yan importante sa kuya. Kumbaga, humilde. Yan po ang hinahanap niya to sa sarong tao. Ang pagiging humilde, mapakumbaba. Minsan, pag abogado na, mayor na, congressman na, presidente na, di na nakabibisto, gobernador na, kadakol ng alalay. Ay mo na madulok-dulok, kang panahon na nagkakampanya, sige ang dulok-dulok sa mga butante. Kan guminana na, ay sige na sana ang kunyan, tago-tago sa mga butante, tapos magdudulokon mo. Kadakol lang sitsi-buritsi. Noda si mayor, busy si mayor. Kung ano na sana ang mga rason. Ini po ang dipisil pag-arog po kayan ang daralagan niya to digdi sa kinaban. May grasya si engineer May tataong grasya si engineer Prahinala. Habi po digdi drama King and Queen, Alan and Pia. Best Actress Pia for Pamas Award. Pia is a victim of her brother's ambition. I am very sure that Pia had no idea about the stage schemes planned by her brother. Good job, Senator Ontiveros. Abogada versus Abogaga, Risa ambisyosa, kaya palan Duterte din si Pia. Liar Cayetano. We love you and we support you, Senator Risa Ontiveros. Bistado sa pool kaya naiyak. Karamihan dito troll. Mahina comprehension ni Pia dahil DDS senador na siya. PhilHealth Queen, umpisa nyo magsabunutan tapos sabay sigaw. Wala nga ni. Ingot kasi yan si Pia. Very good po, Senator Risa. Go send Reza, double time talaga. Kailan kaya magiging corn beef tong virus na to? Maliwanag naman sa CCTV sa investigation ng SOCO, there's no imminent danger and threat. It's clearly a stage show. Wow, pang Metro Manila Film Festival, acting pa more, overacting pa more practice of crying. Yung left or right eye lang ang lumuluha. Nagmaang-maangan pa si Risa Tanas. Pinaparinggan. Mga kasama kasabwat naman ng NBI kaya iniwan ang mga kasama. Go send Risa, turuan mo sila kung paano magpakatotoo. May nutrients and perspective ni Senator Hontiveros, may prinsipyo ito. Naggolpe yung isa sa OSAA. Walang nangyari. Di nyo ba pansin? Planado ang nangyari. Maitakas si Bato. Magaling yung magkapatid magdrama. Kakatuwa. Never mind her, send Riza. Tama ka, mali siya. Mga guilty ang drama ng mga dilis. Tama naman po, Senador Risa, kung valid yung acting nyo na pinipilit na may attack na nangyari, bakit walang aksyon si Akla para imbestigahan at kasuhan ang mataki total piling victim naman lahat ng nag-FB live during the attack daw. Basag agad yung drama, mag-gaslight, sana kaya lang bumalik agad sa kanya. Nung kabataan ko, meron akong paboritong pinapanood tuwing umaga ang pamagat si Julio at Julia. Ngayon nagkaedad na ito naman ang inaabangan ko sa balita. Ang kwento ni Alan at Pia. Ganda. Galing mo talaga, PhilHealth Queen. Nadurog mo ang puso ni Pia. Yung ayaw sumabay, yung luha mo sa iyak mo. Nagigilty kaya nagdadrama. Hindi ko alam artista pala siya. Crystal clear naman ang mensaheng pinapaabot ni Senador Reza guilty to the max perhaps. Napasupog kaya sinda, mayo daw comprehension, intendihon, kaya sinabi na minority senators ang matitino dyan, and majority mga bida na sinda. Pwe! Paano ka magtutubod sa drama niya ni Pia? May group picture, as in FB live pa, mga yan. Kakana na after attack, tapos na an office work, mayo man sisyon, natural, magsisiulian na. Taano ta sinda, nagpawalat. Duman, may kukos daw, porok drama na sana.
Good job, Ma'am Risa. Huna ninda malulukan mga tao. Ito pala an under attack. Ipailingan ninda totoong nangyari. Totoong CCTV footage. Comprehension left the earth. Kanos apaka mamatay Risa. Yan ang nangyari pag ibang gumagawa ng speech mo. Tama po kayo, Senator Reza. Nakasabot mo siya iya. Gitubag ka, Senator Pia. Wala ko'y nasabtan. Tama po kayo, Senator. Correct naman si Senator Reza na kadramahan lang ang eksena para maka-eskapo si Bato. Ay inda daw. Nakasawa na kamo, nakakabato na kamo. Tugot daw kamong tanggalon ang English subjects ni Senador Robin Padilla. Paano man ang mga gustong mag-OFW na kabataan? Mayong mangmang na sana? Tawa sain ka magduman, yan ang language na magkakaintindihan. Dawa English, Carabao, sana? Sa Saudi, pwede na. Sabi saro, siya ang dapat halion. English is an international language. Dapat halion ang kayabangan mo. Talaga man gusto mo pang idamay ang hoben sa kabubuhan mo. Dahil ka na makapag-English, halion mo pa. Wow naman. Salan talaga ini kan mga mangmang na nagboto digdi. Bobo, we are lucky. It's our second language. And travel, work anywhere in the world because of our English speaking skill. Mr. Padilla, bobo ka. Bobo ka ang bulaklak. Ay. Sasayaw si Robin tsaka si Pia. Dadrama si Loren Cinta. Boko ng papaya. Ay inda daw ng mga senador tayo ni. Mayo kitang mapapaladig di sa mga arog po kayo ng mga binutuhan ta. Sayang kan kwarta kan namamanwa na pinagsisweldo sendo hali sa buwis. Nadadalang ko baga digdi si Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Kaibaan mga ano yan kasi Consyal Jeptino yung mga naginuranyans naman pala ng mga taong ini digdi sa Eriga nagbabayli dahil ko maintindihan kung anong klase ang mga bayli kayo ini. Babayli may suro-saludo, may nagbuburubit, pambira. Pati bagaan ano ni mga membros kan sanggo ng panlungsod kan Iriga garo na ola kita na kan Senado. Di buro baili man. Ay, di upak-upak pa si Dawatro, dinggis ngon. Indah. Pag-arog na po kay nandaralagan ta. Puro na sa nama drama, maski digdi sa lokal, may drama. Kuwasang mga fans dahil ni Ate Gay ang lagay. Sabi man kaniba, hey, ayaw man niyang gayong na ginibo si Ate Gay kan panahon digdi sa Eriga. Yan, sa nangyay nagpapasikat-sikat na gadana. No comment kita dyan. Pahala man sindahan, pamilya ni Ate Gay kung magpasikat sinda. Sa indaman niya. Basta ang aram ko, superstar, Nora Honor. Buhay pa si katapat niya. Vilma Santos Ricto, kung di kadakol naman kan nauuyam sa agom. Kay Vilma Santos, nadadamay. Pero man si Senador Chis Escudero, nadadamay man si Heart Evangelista. Tapos ini man si Mariel Rodriguez, nadadamay man kan gibo ni Robin Hood Padilla. Na may damay na sanan magpapamilya pag-arog po kayo ng mga sitwasyon ng mga gibo. Daw pinano kan mga politiko kundi po sinda magtultol sa sendang gibo, sendang trabaho, useless.
Diyan na lang kamo sa adopted son kan iriga, kilito lapid. Total, dawa yaon sa likod, lito lapid, bunot. Ini pading Joris ay, yan nga, kilito lapid, awa nagtalikod nga, nabunot. Kumpara man nga kan ibang mga senador, atubang muna, lamang nagbubulnot. Pwede man. Kumbaga, dahil lang nagpaparagirong si Lito Lapid, pero inan matinabang. Lalong-lalo na sa mga taga-Iriga. Inibo nga ning adopted son of Iriga City. Senador Lito Lapid. Pwerte. Matindi. Sabi nga ni, kaya ang Iriga adakol mga ina-adaptar. Di sinura honor inadaptar kan iriga kan gadana kan buhay pa aro pinapabayaan. Hindi ni man ka sinura honor nagpabaya man sa mga taga-iriga ngunya na sana nakakarumdom puno rin so gadana lugod siya an istorya pati ni Nora Honor iba man. Naging superstar siya, sikat, tapos na-link bagay ni sa drugsman sa Amerika. Ang kasaruan kani si Richard Merck. Maluyang ehemplo pag-arog kayan. Pero ang pinabisto niyang marayan boses niya, maray mag-acting. Tapos paratindasan na siya ng yelo kan panahon, nigdi sa may terminal kan tren sa syudad kan Iriga. Saro po ito sa mga legacy ang binayaan niyang mga marahay. Kumbaga, bihira ang nakakaarog kan talento ni Nora Honor na dawa din nag-eskwela nin tultul, dahil nakapagtapos, pero ang boses matindi, tapos sa pag-acting, marahay mag-acting. Kaya duman man po, nag-asenso sa iyang buhay. Ito ang mga legacy ang binayaan niya. Kan siya nabubuhay pa bilang sarong artista digdi po sa tuyang nasyon. Dakol pa pong mga sikat sa Iriga na kumbaga dahil pa nare-recognize na marahay ngunya ng mga panahon. Igwa ka itong naging kon delegate si Ide Alanis, naging senador si Ide Elarde, igwa pa nga ning aktor man Res Cortez na taga Santa Justina ay bako naman tong Iriga, buhi na pala to. Si so kalbo man digdi sa ano yan, taga San Nicolas. Aro Gamboa gayud sa apelyido. Ay kuno kaya makunyan si Karondang Raquel Bistado ito ta kababaryo. Ani si Aldrin Lee pwede maning maging artista kapamilya ni Bruce Lee. Kundi ibabagan pangaran diyan sa Facebook Baguio Lee. Napa no? Ayan, nabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva. Sa lado technical si Cha Benaobra, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, papadyos mabalos kan sa indong ding sawang pagantabay. Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Ang programang inihatod man sa Indo kan multi-brand distributor San Roque, Iriga City, owned and managed by Engineer Richard Bunacqua. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXSX Zamboanga, DX
DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Bigla na lamang nawalan ng malay si Nolene Aquino, isang senior citizen na kalaunan ay natuklasang siya ay na-stroke, isang kondisyon kung saan may pumutok na ugat sa kanyang utak. At first, hindi ko alam na ma-stroke ako. Nag-pre-ectic lang siya ako. Hintay ako. Tapos, good na ako sa hospital. Wala na akong alam. Hindi ako nakakapagsalita. Laking kaba niya at ng kanyang pamilya kung saan kukunin ang gagastusin para sa kanyang sakit. Pero dahil automatikong miyembro ng PhilHealth si Nolene, nakatanggap siya ng pinalaking benefit package ng PhilHealth para sa ischemic stroke. Mula sa dating 28,000 pesos na coverage, ngayon ay nasa 76,000 pesos na nasa 170% ang increase. Buti na lang, nagamit ko yung PhilHealth. Kasi kung wala ang tulong ng PhilHealth, napakaraming kung babayaran. Magandang balita ito dahil mahigit na 9,000 medical at surgical cases na sakop ng ACR o all case rates ay pinalaki ang financial coverage ng 95%. Para sa pinabuting serbisyong ito ng PhilHealth para sa stroke patients, tuwang-tuwa at nawala ang pag-aalala ni Nolene nang malaman ang benepisyong ito at malaking bawas